morning, we're on air. Magandang araw po sa inyong lahat at isang maulan na araw ating partikular na dito sa lungsod ng Maynila. Sana po habang kayo nanonood, kayo nasa isang safe na lugar at ligtas. Yung mga nanonood naman na may mga schedule pa mamaya, huwag muna kayong lalabas. Better to be home, no? And safe. Medyo challenging po ang aming kalye, pero as per our city engineer Andres, pahupa na rin yung mga baha na tayo kanina. But bago tayo magsimula, I would like to make an announcement. We just received random circular number 63 just today, no? A few minutes ago from Malacanang. And if I may read, upon recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, in view of the continuing inclement weather, work in government offices and classes in school, public and private at all levels in Metro Manila hereby suspended effectively 3 p.m. today, August 2, 2019. However, those agencies whose function involve the delivery of basic and health services, preparedness and / funds to disasters and calamities and or performance of other vital services shall continue with their operations and render the necessary services. The suspension of work for private companies, offices, and schools is left to the discretion of the respective heads. The circular shall take effect immediately by authority of the President, Executive Secretary Salvador Medialdea. Sinasabihan na po namin kayo ngayon, bababa na rin siguro ang memo with this pronouncement of the President na lahat ng mga empleyado natin sa city government maaari na po kayong umuwi except those sa mga nabanggit na ahensya, departamento ng pamahalaan involved sa health services, prepared and response group to disasters and calamities and other vital services para meron pa rin tayong skeleton. So yan po sa mga kasama nating kawani, pamahalaang lungsod. Maaari na po kayo umuwi baka lalo pang sumama ang panahon. Hindi po natin, alam niyo naman ang panahon, maaaring ang teknolohiya sinasabi wala pero biglang uulan, sinasabi naman uulan pero hindi naman. Pero for whatever it is better safe than sorry. So yan po yung Memorandum Circular number 63 sa mga kawani ng pamahalaan. Magsipag-uwi na po kayo. Kawani ng pamahalaan lungsod ng Maynila. So anyway, magandang hapon, magandang araw at maulan, makulimlim na araw sa ating lahat. Nandito po tayo sa lingguhang broadcast natin na kung tawagan ay Capital Report kung saan sa maliit naming kaparaanan through Public Information Office headed by Julius Leonen to come up with the brief of what happened whole week with regard to the whole week the city governance. Ito po yung katulad nung Lunes, dumating po ang ating minamahal na senador. Maraming salamat sa iyong pagdalaw dito. Congratulations. Kakapanalo mo at binigyan mo na naman ng karangalan ang bawat Pilipino sa mundo. Kalinsabay noon ay kinilala natin kagalingan ng tatlong enforcer natin. Mga pangarap kong allowance ang PWD, solo parents, senior citizen, K-12 students, lahat yun mga magaganap sa Enero. O good news, ito naman magaganap sa Oktubre. They call it the fourth quarter. So we're going to utilize the third quarter funds. Nakakita kami ng pondo. Para-paraan lang talaga, no? Through the effort of Vice Mayor Hani Lacuna, Director Red Pogoso ng MDSWD, Director of Budget Officer Attorney Grace Chua, and Chairman of the Committee on Education Councilor Attorney Princess. Tulong-tulong mo sila na maghanap ng pondo sa school board. O, ito po ang good news. O, sa lahat ng aming daycare teachers na kumukuha lang ng allowance sa City of Manila na 7,000, by October, November, December, dumating na ang Pasko nyo. Magiging 9,000 pesos na po ang inyong makukuhang allowance. Nadagdagan na po kayo ng 2,000 piso pandagdag sa inyong lahat bilang allowance. Patagal nyo nang pinapangarap yan, ano? But anyway, hindi lang yun. O, some good news naman sa mga nanay, pinag-aaral sa mga daycare, nakakuha rin tayo ng 2 million pesos. So 12 million ang total sa school board para makapamili ng, para si Joey Ribate lang doon sa palabas ni Manong Ted Pailon, di ba? May pinaparapol silang para makabili tayo ng TV at makabili tayo ng... Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.